Aalisin na ng Hungary ang hadlang sa pagbibigay ng 70 bilyong euro na utang ng Ukraine. Hindi hahadlangan ng Hungary ang mga parusa laban sa Russia at bukod pa rito, magsusumikap ang Budapest na lubos na pagibahin ang mapagkukunan ng enerhiya upang hindi masyadong umasa sa Russia. Ibinunyag na ni Peter Magyar, bagong leader ng Hungary, ang kanyang mga plano sa panlabas na politika na labis ikinagulat ng marami. At talagang nakakagulat ito na agad naglabas ng pahayag ang Kremlin na ngayon ang Hungary ay isa ng hindi kaibigang bansa para sa Russia. Sa kabuuan, lumabas na si Peter Magyar ay siya mismong politiko na naging ganap na kabaligtaran ni Viktor Orban. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-like. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel ko, Pechi News. Nasa video description ng link. Kaya si Peter Magyar na ang partido ay nakakuha ng konstitusyonal na mayoriya, 2/3 ng mga boto sa Hungarian Parliament ay hindi hahadlang sa pagkuha ng Ukraine ng utang mula sa European Union. Ipinahayag ito ni Peter Magyar noong Lunes sa kanyang unang pampublikong press conference. Dapat nating ilahad agad ang sinabi niya dahil ito ay na-misinterpret. Heto ang CP, pagkatapos ay tatalakayin natin ito. Multibilyong utang para sa Ukraine. Hindi ako sigurado sa pinag-uusapan natin dahil noong Disyembre sa summit ng Konseho ng European Union, nagpasya silang maglaan ng 70 bilyong euro na hindi kasama ang Hungary, Czech Republic at Slovakia. Hindi ito para sa atin at ganun nga ito tinanggap. Napagdesisyonan na ito noong Disyembre sa Brussels, kaya di ko maintindihan kung bakit kailangan baguhin pa. Nauunawaan ko ang posisyon ni Viktor Orban. Nagbabago dahil nung una ay tinanggap niya ang utang, pagkatapos ay tinanggihan niya ito at ganoon din sa pagsali ng Ukraine sa European Union. Noong 2022, sinabi niya kay Ursula von der Leyen na dapat agad sumali ang Ukraine sa EU, pero pagkatapos ay siya rin ang tumutol dito. Susubukan naming maging consistent at tapat sa aming komunikasyon at hindi palit ng desisyon kada 6 na buwan. At ito ang pinakamahalagang CP na hinihintay ng marami. Ano ang sinasabi ni Magyar dito? Sa summit ng EU noong Disyembre ng nakaraang taon, napagdesisyuna na maglaan ng 70 bilyong euro mula sa 24 na bansa ng European Union maliban sa Hungary, Czechia at Slovakia. Ibig sabihin, 3 bansa lang ang walang ambag pero hindi rin sila humahadlang. Pagkatapos, nagbago ng isip si Viktor Orban at hinarangan niya hindi ang sariling pondo kundi ang EU funds para sa Ukraine. Sabi ni Magyar, hindi niya maintindihan bakit ginawa yon ni Orban kaya't mananatili siya sa desisyong ginawa noong Disyembre. Hindi niya haharangin ang utang. Diretsahang sinabi ni Magyar na tapos na ang desisyon at hindi na siya makikialam dahil wala naman silang inilalagay na pera doon. Ano pa ang mahalaga? Hindi pa rin sasali ang Hungary sa utang pero sa totoo lang, wala namang umasa niyan sa kanila. Ipinaliwanag ni Magyar na ang Hungary ay hirap sa ekonomiya dahil sa mga palpak na pulisya ni Orban sa loob ng maraming taon. Magbibigay pa ako ng isa pang CP mula kay Magyar. Ang Hungary ay nasa napakahirap na kalagayang pinansyal at ang aming layunin ay maibalik ang mga pondo ng European Union na para sa amin na natanggap ng lahat ng miyembro ng EU maliban sa amin. Hindi namin natanggap ito, kaya hindi namin magamit sa ekonomiya at hindi makakakuha ng dagdag na utang. Ang deficit sa budget ng Hungary ay tumaas ng 3 beses mula 2,000, kaya gusto naming mabawi ang pera ng EU. Ipapaliwanag ko dito, ang kinutukoy ay ang nakablock na 17 bilyong euro para sa gobyerno ni Orban mula sa EU. Nablock ang mga yon dahil sinimulang gipitin ni Orban ang mga mamamahayag, baguhin ang batas at kontrolin ng korte. Yan na ang pinaikli. Sinabi naman ni Magyar na susunod siya sa pangkalahatang linya ng panlabas na politika ng European Union para ma-unblock ang 17 bilyong euro para sa Hungary. At para dito, kailangan niyang i-unblock ang 70 bilyon para sa Ukraine. Ayon sa mga diplomat ng EU, ito talaga ang inaasahan nila sa kanya sa Brussels dahil hindi lang ang 17 bilyon para sa Budapest ang usapan.
ang pagtanggal ng veto sa utang para sa Ukraine at ang bagong pakete ng mga parusa laban sa Russia ang dapat unang hakbang sa proseso ng pag-unblock. Sa kabuuan, hanggang 35 bilyong euro na ayaw ibigay ng European Union sa Hungary. At dito, mahalagang banggitin na biglang binawi ni Orban ang kanyang pagsang-ayon sa utang para sa Ukraine noong Pebrero nang tumigil ang daloy ng Russia na langis sa pamamagitan ng pipeline na Druzhba sa Ukraine. Nasira ito dahil sa pambobomba ng Russia, ngunit sinisi ni Orban ang Ukraine sa pagharang ng supply dahil umano sa politika. Batay sa plano, dapat Abril pa nag-umpisang tumanggap ng pera ang Kiev mula sa utang, pero dahil kay Orban, hindi ito natuloy. Nalutas na ang krisis, mabilis na lang ang kasunod. Ang pera para sa budget at depensa ng Ukraine ay hanggang Hunyo na lang, kaya kailangang ma-unblock agad ang utang. Gusto ng Brussels na kumilos agad para mas mabilis na maipadala ang pera sa Kiev. Ngayon, itataas ng Cyprus, kasalukuyang namumuno sa EU, ang isyong ito sa pulong ng mga embahador ng bloc sa lalong madaling panahon ayon sa opisyal ng Cyprus. Ngayon, maraming manipulasyon tungkol sa katahuhan ni Peter Magyar. Halimbawa, sinusulat na raw nagpalit lang daw ng isang masama sa isa pa, si Magyar ay kasing pro-Russia daw ni Viktor Orban. Si Magyar daw ay isang Trojan horse. Ano raw ba ang inaasahan ninyo kay Magyar? Pareho lang daw sila ni Viktor Orban na pro-Russia at iba pa. Tara, surin natin ang mga manipulasyong ito. Una, sa Hungary, pinalitan ng mga botante ang tau-tauhan ng Kremlin ng pro-European na politiko. Sa kaso ni Orban, ang tau-tauhan ay seryoso, hindi lang kasabihan. Talagang nagsilbi siya sa Kremlin. Sinabi niya kay Vladimir Putin na handa siyang gawin ang lahat para sa diktador ng Kremlin. Hindi ito sekreto. Batay dito, ang pangalawa, si Magyar ay hindi makarasya. Pero sa parehong panahon, si Magyar ay hindi rin maka-Ukraina, sa literal na kahulugan ng salita. Halimbawa, si Friedrich Merz o si Emmanuel Macron. Pero batay sa sinabi ni Magyar na yon, ang Hungary ay lubos na susunod sa pulisya ng European Union patungkol sa Ukraina. Ibig sabihin, hindi nila haharangin ang mga bagong pakete. Mga parusa laban sa Russia, walang tulong na pabor sa Russia, walang pag-alis ng mga Russian oligarch mula sa ilalim ng mga parusa, walang pagharang sa tulong ng Europa at iba pa. Ayon, yun na. Ito ang bagay na higit pa sa sapat para sa Ukraina. Ibig sabihin, gagawin lang ng Hungary ang ginagawa ng buong European Union. Matigas ding tumanggi si Orban na kumuha ng langis sa Croatia na nagpapakitang ayaw niyang mag-diversify kaya niya. Napag-usapan natin sa YouTube channel na ito na may maraming opsyon. Gusto lang talaga niyang kumuha ng langis sa Russia. Para kay Peter Magyar, ayos lang ito dahil handa siya mag-diversify ng supply. Hindi pa niya ititigil agad ang paggamit ng langis mula Russia pero nagsimula na ang proseso. Napansin ko ring may ilang viewers sa YouTube channel ko na hindi naintindihan ang mensahe ng isa sa mga naunang episode kung saan tinalakay namin kung handa na si Magyar makipag-usap kay Vladimir Putin. Sinabi ni Magyar na kung kinakailangan, handa siya makipag-usap sa Russia tungkol sa supply ng enerhiya. At agad itong tinawag na di umano'y pagtataksil. Pero pag-usapan natin ito ngayon. Pero bago yon, kung sa tingin ninyo ay interesante at mahalaga para sa inyo ang aking mga episode, hinihikayat ko kayong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, una sa lahat, ipapaalala ko ang mismong sinabi ni Magyar tungkol sa bagay na ito. Kung ganito ang mangyari, kailangan nating makipag-usap sa presidente ng Russia pero hindi magbabago ang lokasyon ng Russia o Hungary. Mananatili pa rin ang ating pagdepende sa enerhiya sa loob ng ilang panahon. Kailangan nating palakasin ang diversifikasyon pero hindi ito ang nangyayari agad-agad. Kung kinakailangan, makikipag-usap tayo pero hindi tayo magiging magkaibigan. Ngayon, maging tapat tayo. Sina Friedrich Merz at Emmanuel Macron halimbawa ay nagsasabing sa ilang kondisyon kailangang makipag-usap sa Rusya. Naniniwala rin si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kailangang makipag-usap kay Vladimir Putin. Kaya hindi na nakakagulat kung sabihin ni Magyar na kung kailangan, kakausapin ko rin si Putin. Pinapapalabas nilang si Magyar ay tutol sa pagpapadala ng armas sa Ukraine. Oo, hindi magpapadala ng armas ang Hungary sa Ukraine tulad dati. Hindi dahil ayaw nila, kundi wala silang maipapadala. Sapat na ring hindi haharangin ng Hungary ang armas ng Europa para sa Ukraine. Isa pa, ang tanong ay tungkol sa pahayag na tutol si Magyar sa mabilisang pagpasok ng Ukraine sa European Union.
Tama yon, at matagal na niya itong sinasabi. Pero maging tapat din tayo. Laban sa mismong pinabilis na pagpasok ng Ukraine sa EU ay ang Germany, Italy, Poland at siguro mga 10 iba pang bansang Europeo. At isa pa, maging tapat din tayo. Hindi papasok ang Germany sa European Union habang nagpapatuloy ang digmaan. Bukod pa rito, pwedeng buksan ni Magyar para sa Ukraine ang negotiation clusters na hinarang ni Orban saka umatras siya. Yun lang. Pagkatapos nito, magsisimula ang matagal na prosesong burokratiko na tatagal ng taon na wala ng kinalaman kina Orban o Magyar. Hindi si Magyar ang may sala, kundi ang sistema ng European Union. Sa huli, matapos ang maikling presscon, ang tagapagsalita ng Kremlin. Sinabi ni Dmitry Peskov na hindi babatiin ng Russia si Magyar sa pagkapanalo sa eleksyon at tinawag ang Hungary na hindi kaibigang bansa. At ito, gaya ng alam ninyo, ay mahalagang palatandaan. Dito na muna ako maglalagay ng tuldok-tuldok. I-comment ang opinyon at konklusyon sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang video. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga, interesante at kinakailangan ng trabaho ng channel na ito, hinihikayat ko kayong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Pwede kang mag-donate o kumuha ng bayad na subscription para sumuporta. Paano ito gawin? Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Nandun ang info para suportahan ang channel ni Alexi Pecci. Pumili kayo ng kahit anong paraan na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.